Sara Duterte, kayo na po ang tunay na Pangulo. Sara Duterte. BBM, hindi na siya Pangulo. BBM, panawagan ko sa'yo. Total, may sakit ka na. Ibigay mo na ang karapatan ni VP Sara Duterte na maging Pangulo. Dahil yun naman po ay naaayon sa batas. Loob ng Pilipinas, dapat matalsikin na si BBM. Dapat i-impeach na si BBM. Dapat bumaba na si BBM. Dahil malapit na siyang mamatay. Oo. So baka dito pa siya sa Manila mamatay. Dapat umuwi na siya sa Ilocos na kanyang lugar niya. King na ko yung jingle ni BBM King. Hindi na rin siya mahirapan doon kung doon siya iburol. Gusto mo mamati? Pati ang kapatid niya, worry na rin si Madang Aimee. Nako yung jingle niya. Basta sila ang nakakaalam. So, para sa akin, as a former supporter niya sa BBM Sara, bumaba na siya before maputulan siya ng kanyang hininga. Mas maganda pa yon kaysa mamatay siya na nakakatawa siya. Paano sir? Panawagan mo sa mga kapulisan natin sa Cebu. Panawagan ko sa mga kapulisan sa Cebu, nakakahiya kayo, Bisaya pa naman ako, sa tinuod lang, Bisaya sa sobra na po kayo inyong gihimo. Maingon mo, pag ampo mo nga dili ma-presidente si Inday Sara, kay balikan gyud mo. Ha? Pag ampo mong mga pulis sa Cebu, katong naghimo og di maayo na gyud, sobra-sobra na gyud pag ampo mo. Kaya nagbantay lang mi sa inyo ha. Salamat. Sir, gusto mo ma? Gusto BBM! BBM! Pababain, panagutin, ikulong, nauna! Masasabi ko naman. Saan masabi nito? Hindi naman nangilam sa Sulit atin yung ang mga mensahe na yun. Salamat na nakausawa. Yes! Sa Pero alam sentimiento mo, ng hindi na mga siya mamayang makapanagot. Pilipino. Hindi naman kami napunta rito para manggulo. Sa sitwasyon Nandito niya, kami ako para na ipahayag niya. ang tunay na kalagayan ng ating bansa na Sinagot na rin siguro ang step down padalangin ng mga ang tao na Pangulong BBM. Dapat bumaba na siya para matapos na itong mga problema na ito dahil siya naman talaga ang ugat ayaw ng niya problema. So, sa ganitong Sana makinig siya sa sentimento Ito yung ng mga may- mamayang Pilipino. sana nakita Step- niya step down ang ingay ng BBM taong bayan. kaysa magkaroon pa ng So, hindi kami matinding magsasawang, kaguluhan. Sana ang mga Pilipino ay magkaisa at tigilan na sana ang korupsyon para sa bayan. dahil yan ang tunay na nagpapahirap sa ating bayan. Actually, mayaman sana ang bansang Pilipinas kung nagagamit sana ang mga mali-malitang pera na yan. Yan ay isa pa lamang sa mga nadiskubre at marami pa yan na hindi nadidiskubre. Kaya sana panawagan ko sa mga politiko natin, sana naman pagtuunan nyo ng pansin ang kaunlaran ng ating bansa. Kung paano baguhin ang antas ng pamumuhay ng mga mahirap na mamayang Pilipino. Mga politiko, tigilan nyo na ang pangungurakot dahil ang bansang Pilipinas naman ang bigyan nyo ng pagpapaunlad at ang mga mamayan nito. Ang Siguro legislative napanood mo naman yung naging nangyayari sa Cebu nung yes, sir. araw, no? So anong reaction Ang masasabi ko doon, lahat ng ginawa ng mga kapulisan sa Cebu ay illegal. Napakalaking illegal. Unang-una, hindi sila pinadaan. Alam niyo ba na itong mga daanan na ito ay public? May karapatan ang bawat mamayang Pilipino. Wala silang ginagawang masama para pahintuin sila. Meron tayong tinatawag na road tax, bayad ng mga mamayang Pilipino. Wala silang ginagawang masama, bakit sila pinipigilan? Hanggang sa tumating ang punto na hindi na sila tumuloy, kumakain na sila, bakit ginawa pa rin, pinuntahan sila at may hinuli pang mga kasamaan natin. Yan ay isang maliwanag na pangaharas, political motivated. Dapat wag ganun. Dapat ang isipin nyo yung kapayapaan. Kaya pa silang dumaraan, kayo ang gumagawa ng kaguluhan. Kaya mga kapulisan sa Cebu, be educated naman. Dalawa po ang order natin. Unlawful order at lawful order. Kayo ay lumabag sa order na hindi naman dapat sinusunod dahil wala namang nilalabag na batas yung mga nagkakaraban na payapa naman. At ito ay usapin na ng bayan at mamayan, hindi usapin ng politika lamang. Bagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas, bagsak na ang Pilipinas. Kaya
kaming mga mamayang Pilipino ay gising na at nananawagan na Pangulong BBM is better to step down to avoid na maiwasan ang mga matindi pang mangyayari na kaganapan. Bumaba ka na at as per Constitution, ibigay mo ang pesto sa karapat-dapat si Ma'am Bibi Sara Duterte dahil siya as per Constitution siya dapat na pumalit kapag incapacitated na ang Pangulo. Kaya sana it's better to step down. So, BBM. mo na naman ang Kung may bulong-bulungan sir na kayo mga kahit ano daw mangyari, huwag lang maging presidente si Inday. Ang masasabi ko dyan, wala kayong magagawa kapag itinulot na ng Diyos. Kapag itinulot ng Panginoon Diyos na maging presidente yan, dahil sa pagkakaisa ng mga mamayang Pilipino, wala sino mang makakapigil yan. That is reality. may katapusan. Walang dahilan para hindi siya maging Pangulo dahil siya ang pangalawang Pangulo. Nasa Constitution natin yan, nasa batas yan. Pangalawa, clear siya sa Commission on Audit kaya wala dapat dahilan para hindi siya maging Pangulo. Wala siya sa listahan ng mga kurakot. Kaya para sa akin, yung sinasabi nyo na hindi dapat siya maging Pangulo, impossible dream yan. Kapag ang Diyos na ang nagtulot at nagbigay ng kapahintulutan kay Ma'am Bibi Sara Duterte para maging Pangulo ng bansang Pilipinas, walang makakapigil yan kahit sino pa kayo. Supreme Court nagbigay na ng final decision. Hindi pa rin sila naniniwala sa final decision na yan. Ano yung reaction ni Soto? Ayan, tungkol dyan kay Soto. Sa totoo lang, oblok yan. Oblok. Oblok yan si Soto na yan. Bakit ko nasabi? Ang Supreme Court, hiwalay yan kung tutusin. Kapag nagdesisyon ang Supreme Court, hindi dapat nila pakilamanan yon. Dahil yun ay jurisdiction ng Supreme Court. Abogado ba si Soto? Para sabihin niya na mali ang desisyon. Ang desisyon ng Supreme Court ay tama at legal. Pero siya, ano ba siya? Abogado ba siya para alam niya ang batas tungkol sa pag-analisa ng impeachment? Kaya yung sinasabi ni Soto ay siya ang impossible dream, hindi yung pangarap niya sa impeachment. Dahil unang-una, siya ay kapanalig ng BBM administration. Kaya niya nagawa yun. Kaya siya nagpapaliwanag dahil bayad siya. Hindi dahil sa yun ang tunay na batas. Kapubuan po yun. Dahil ang impeachment ni Bibi Sara Duterte ay clear sa Commission on Audit. Yun ang naging basihan ng Supreme Court para hindi ituloy ang impeachment para kay Bibi Sara Duterte. Pero yung impeachment ni BBM, maliwanag pa sa sikat ng araw na merong mga grounds for impeachment. Salamat. Maraming salamat. God bless. Thank you po. Yan, Sir Ferdy. God bless. God bless. Makukomment ko dyan, bakit ibabasura? Hindi pa nga nasisimulan, basura agad. Dapat isimulan muna ang investigasyon bago ibasura. At maraming grounds kung bakit kailangan ituloy ang impeachment kay BBM. May grounds betrayal of public trust, corruption, marami. At saka yung pagpapakulong niya kay dating Pangulong Duterte sa dahig ay isang malaking illegal arrest yan, kidnapping yan. Yan ay malaking kasalanan niya sa mga sambayan ng Pilipino na nagtitiwala at nagmamahal sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ay isang dahilan para siya ay ma-impeach. Bakit ibabasura? May grounds naman. Ngayon, balikan natin yung kay Bibi Sara Duterte na i-refile nila. Wala pong basihan para mag-function ang impeachment ni Bibi Sara Duterte. Automatic po yan, dismiss yan. Dahil wala pong grounds. Yan ay talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na political motivation. Political motivated yan. Walang dahilan para ma-impeach si Bibi Sara Duterte. Maiya naman kayo sa 32 million na bumoto kay Bibi Sara Duterte. Walang dahilang impeach yan. Bantay ka lang, kilala mo. Sarili mo. Ano lang, panawagan mo sa ating mga kabayan, sir. Ang panawagan ko sa ating mga kababayang mga mamayang Pilipino, gumising na kayo. Kitang-kita na ang lugmok na ang ekonomiya ng Pilipinas at ang ating bansa. Patuloy kayong manalangin sa Panginoong Diyos na sana step down BBM na. Step down BBM. Yun po, ipanalangin nyo po mga mamayang Pilipino para magkaroon na ng tunay na pagbabago at kaunlaran ang ating bansa sa pamumuno ng bagong presidente, Sara Duterte. Yun, no? Sige pa. Panawagan mo kay Panawagan mo kay Marcos na bumaba na. Ang panawagan ko kay BBM, hindi na sa Pangulo, BBM, panawagan ko sa'yo, total may sakit ka na, ibigay mo na ang karapatan ni Bibi Sara Duterte na maging Pangulo. Dahil
naman po ay naaayon sa batas. At yun po ang kagustuhan ng mga mamamayang Pilipino. Huwag natin pigilan kung ano ang kasaysayan. Yun po ang tunay na batas. Ang BP ang papalit kapag incapacitated na ang Pangulo. Ngayon, dahil may sakit po kayo, ibigay nyo na po ang panunungkulan kay Sara Duterte. Para naman sa ganon, magpatuloy na po ang pag-unlad. Ang tunay na pagbabago ay makakamtan lamang po ng bansang Pilipinas kung kayo po ay mag-i-step down. Bakit ko po nasabi? Hindi naman po kayo ang nagdi-decision making sa bansang ito. Hindi po kayo ang namamahala sa bansang ito. Ang mga nasa paligid nyo, BBM ang namamahala. Kaya tigilan na po natin ito. Tama na ang pamumulitika. Paunlarin na natin ang bansang Pilipinas. It's better to step down, BBM. Step down, BBM. Yun na lang, last na lang talaga, last na lang. Mensahe mo sir sa mga na kumakalaban kay BP Inday, pinagtutulong-tulungan nila si BP Inday. Tungkol sa mga kumakalaban sa ating pangalawang Pangulong Sara Duterte, mahihiya naman kayo. Walang dahilan para kalabanin o siraan nyo ang pangalawang Pangulo. Ang pangalawang Pangulo ay hindi namumulitika. Nakita nyo bang namulitika sila? Hindi. Kaya yung mga nagtutulong-tulong para ipagsak si BP Sara Duterte, mahihiya naman po kayo sa 32 million na nagtiwala at bumoto kay BP Sara Duterte. Sa aming mga mamayang Pilipino na gising na, alam namin na ang pag-asa ng bayan ay nakay Sara Duterte. Kaya ngayon, congratulations, Ma'am President Sara Duterte. Congratulations po. Yan yung po yung mensahe mo sir kay BP Inday. Mensahe ko kay Pangulong Sara Duterte. Presidente. Alam nyo, Pangulong Sara Duterte, alam namin na nasa inyo ang simula ng pagbabago. Ma'am Sara Duterte, Pangulong Sara Duterte, paunlarin nyo ang bansang Pilipinas. Mahal na mga mamayang Pilipino ang inyong ama at mahal na mahal din ang mga mamayang Pilipino ang anak na kayo. Lahat ng Duterte ang may malasakit sa bansa. Ang Duterte family lamang ang pinagkakatiwalaan ng mga mamayang Pilipino. BP Sara Duterte, kayo na po ang tunay na Pangulo. Sara Duterte. Yun, no? Salamat po sir Ferdy.